Good day everyone, I am Jeremy Faye Tobero and I am the first reporter of Chapter 2, Lesson 4, The Nation and the National History, the Katipunan. The Katipunan, also referred to as the KKK, was first established in the Philippines in 1892 as a revolutionary secret society called Kataas-Taasan Kagalang-Galangan na Katipunan ng mga Anak ng Bayan. It gave significance to the struggle of the nation for independence during the Spain colonization. The propaganda movement was organized by the Filipinos in Spain. For the desire for reform in the Philippines, it was headed by Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, and others. However, the difference between Del Pilar and Rizal made the organization weaker, despite the efforts exerted by the Del Pilar to keep the movement active. This was aggravated by the problem of funds caused the La Soledad's death, the propaganda's mouthpiece. Meanwhile, the Anak ng Bayan in Archipelago started to strengthen themselves into a solid group to end the colonizers' abuses. When Rizal returns to the Philippines, he organized the La Liga Filipina in the house of Doroteo Onjonco, where Rizal explained the following objectives of organizing the La Liga: defiance against abuses and injustice, reform in education, agriculture, and industry, study and implementation of reforms. The mentioned objectives of the La Liga may be the reason why there was a strong link between the La Liga and the founder of the Katipunan. When Rizal was arrested and deported on July 6, 1982, the Kataas-Taasan Kagalang-Galang Katipunan ng mga Anak ng Bayan was firmly organized. In the Philippine Colonial Society, the natives were deprived of their rights. It was not surprising, therefore, that despite of socio-civic character and its means of obtaining reforms through peaceful means, it could resort to alternative means to obtain what it aimed for. It could resort to awakening the mind of the people for them to raise and fight the colonizers. The middle class and working intellectuals like Bonifacio joined forces to ask for reforms. The likes of Bonifacio serves as the link of the association to the natives of Anak ng Bayan belongs to the lowest class. When Rizal organized the La Liga, he was already of the belief that the Philippines would be separated from Spain. He was not keen on the use of revolution as means of separate from Spain, but he believed that it could happen. Rizal served as the inspiration of educated Filipinos. He was as well accepted by Anak ng Bayan as their Messiah, who, like Jesus Christ, redeemed the people from sin in order to obtain a life that was free from physical and emotional abuses. Elected officers of the Liga were Ambrosio Salvador, siya ang presidente, si Agustin de la Rosa, fiscal, Bonifacio Arevalo, siya ang treasurer, and Deodato Arellano, secretary, and the organization of the Liga was made more significant by the presence of Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Isidro Francisco, Juan Zulieta, and Timoteo Pelias. The La Liga, however, failed in its objectives. Thus, Bonifacio, Valentin Diaz, and Deodato Arellano organized the Katipunan. Arellano was chosen to be the head of the Supreme Council, while Bonifacio was tasked to recruit members. Since the Katipunan was a secret society, it was difficult to recruit members. So, naglisod sila recruit og mga membro tungod kay kining organization or kining is secret lang siya. In accepting members, the Katipunan used rituals and symbols which
show the importance it gives to popular traditions. The initiating members were blindfolded and brought in a dark area to test their courage and determination. They will be made to answer the following questions. What is the condition of the Nangbayan before the coming of Spaniards? It was presented. Condition is, and what would be its son's future would be. Good morning everyone, I am Luis Saldi Mainit and I continuing to report the Katipunan as a political organization. The Katipunan as a national organization was born, grew, and supported by the people. It mirrored the point of view, aspiration, and experiences of those who brought themselves into the organization. Katipunan means the Tagalog word Katipunan, literally association, gathering, assemblage, or group. Come from the root word tipon, a Tagalog word meaning gathering or to gather. Ug pag maghisgot tag katipunan, mahuna-huna gid nato nga katong mga kaagi sa atong mga bayani sa una. Kaysa diha nga nagbuo sila og kuan kanang grupo, kay ang katipunan nagrepresent man ni og grupo or panaghiusa sa mga Pilipino. Sa diha nga katong naa ang mga Amerikano diri sa Pilipinas nga buot nilang ilogon ang maong lugar or maong sakop sa Pilipinas, naghimo og mga grupo or naghimo og pagkahiusa ang matag usa ka Pilipino. Ang for example ani nila is si Andres Bonifacio. Siya ang mismo pod nga usa ka example sa katipunan. Sa diha nga kanang maghisgot tag katipunan, siya ang una-una nga masulod sa atong huna-huna. From a logical point of view, the Katipunan was the result of the collective aspiration of the people and was not the vehicle which united them. Setting aside this point of view, it could not be denied that the Katipunan was the pillar of the aspiration and sentiments of the people. Ug ang Katipunan daw is mao daw ni ang na-collective nga aspiration sa mga katawhan. Ug dili daw ni madinay nga ang katipunan is mao ang gikwaan og una nga inspiration sa mga katawhan. The Katipunan was founded to be free from the Spaniards through a revolution. Ug sa kasagaran sa atong mahuna-huna gyud ang Katipunan is mao gyud una nga nakapalaya sa Pilipinas or nakapalaya sa mga Spaniards diri sa Pilipinas through Katipunan. Kay sila man ang naghatag og nagpakita nga gipaglaban nila ang Pilipinas o gipaglaban nila ang ilahang dignity. Thus it was clear that Bonifacio wanted to form a government that would take care of the people. So si Bonifacio daw, si Andres Bonifacio is naghuna-huna siya nga magbuhat unta siya og kanang government nga para amping or mulid mugathered sa mga katawhan. After Spain was toppled down, sa pagkahuman sa pagkabagsak na sa mga Spaniards or sa mga taga-Spain. As mentioned, the aim of the Katipunan was national as shown in the structure of the government. So ang gi-aim sa Katipunan was national as shown in the structure. As mentioned earlier, the aim of the Katipunan was national shown in the structure of government. Bonifacio formed which was divided into three, the Supreme Council. So mao to ang kataas-taasang headed by a President Supremo with official like Fiscal Secretary, and Secretary of the Treasury, Sangguniang Bayan, and Sangguniang Balangay. Comparing this structure to the present structure of the government, the Supreme. So ang Katipunan's national direction is nagmanifest na diay na sila, gimanifested nila ang ilang matag usa ka kusog. The Katipunan's national direction was manifested by its strengthening of the local council in different parts of the archipelago. So mao ni siya. Members like Francisco del Castillo and Candido Iban were from Calibo, Capiz in the Visayas.
These two members of Katipunan provided the money used in the purchase of machines, printing of the kalayaan, the organ of the association. For the printing of the kalayaan, the organ of the association. Before the outbreak of the 1896 revolution, the Supreme Council of the Katipunan had its election which would compose the Katipunan government. So, nag-elect day sila og kuan. Nag-compose sila nga maghimo sila og election. Ug ilahang gi-elect diri si Andres Bonifacio Supremo Emilio Jacinto, State by Secretary Teodoro, State by Secretary Teodoro Plata, Secretary of War. Mao ni siya ang secretary sa pakigubat. Si Briclo Pantas, Secretary of Justice, Aguido de Rosario, Secretary of Finance. And then kini si Del Rosario, Secretary of Finance. So mao ni siya ang tigunit or siya ang secretary sa about anang mga hisgot anang mga kwarta or mga financial. So kini aday si Briclo Pantas is mao ni siya ang secretary sa Justice. The LA Illustration Española Americana published on February 8, 1897 recognized the national status of the Katipunan. In this issue, the Katipunan government was referred to as the Republika ng Katagalugan. It also had Bonifacio picture which was labeled a Titulado Presidente de la Republica Tagala. So sa February 8, 1897 daw gi-recognize ni ang national status of the Katipunan. So in this issue, the Katipunan government was referred to as the Republika ng Katagalugan. So naapagani daw ko ani kanang picture or picture ni Bonifacio which is nga kanang maotoy gihimo nga kanang kibalit, maotoy titulado or maotoy titulo nga nagpasabot nga Presidente de la Republika Tagala. Ay sir, ako dahil si Ruchilo B. Machite, ang reporter sa Group 3 na Lesson 5, ang kartelya ng Katipunan. Number 1, ang kabuhayan hindi ginugulo sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi damong makamandag. Nagpasabot ni nga ang kinabuhi og walay tumong o plano, mura pod og sagbot nga walay gamit nga pwede makasakit sa laing tao. Limbawa, kung ang kinabuhi walay layunin, dili pod ka makatabang sa laing tao kay pwede ka makasakit og damdamin sa kapwa tao. Number 2, ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Nagpasabot ni nga ang tinuod nga pagkamaayo o naggikan sa imong pagkamatinubangon sa uban og dili kay ang kaugalingon ang una-unaon. Limbawa, pagtabang ka sa laing tao nga wala ka naghulat og kapalit para ingon ng nitabang, dili kay mutabang ka kay gusto ka mapansin. Dapat taos pusong pagtulong dahil ang kabutihan ay nagmula sa pagbibigay. Number 3, ang tunay na kabanalan ay ang pagkawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawat pangungusap sa talagang katuwiran. Ano ang pasabot
ang tunay na banal kay makita dihang maayo ta sa mga tao, pagmahal sa kapwa og dili mangatik. Limbawa ang pagtabang nga way duha-duha. Number 4, maitim man at maputi ang kulay ng balat. Lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isay higitan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahigitan sa pagkatao. Pasabot ni nga bisan unsa nga kolor sa panit, maputi man o maitim, lahat ng tao ay pantay-pantay, bisan profesional o dili tamanta pantay sa lipunan, kay kitang tanan tao pantay-pantay na respeto. 5, ang may mataas na kalooban inuuna ang pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban inuuna ang pagpita sa puri. Nagpakita ni nga ang usa ka taong nga dunay taas nga paglantaw sa kaugalingon, posible nga unahon jud niya iyang kaugalingon kaysa sa tao nga dunay ubos nga paglantaw, kay importante sa ilaha ang ilang dignidad. Halimbawa, ang tao nga andam mag-sacrifice para sa uban bisan nagka-lisod or nagka-problema siya sa personal, pwede niya nga naay taas nga paglantaw, kay importante sa iyang kaugalingon kaysa tao nga dignidad lang ang ginahuna-una. Number 6, sa taong may hiya salitay na panunumpa. Nagpasabot ni nga unsa ka importante ang dignidad o katapatan pagsulti sa tinuod. Pasabot ni nga tanan saad nga iyang isulti iyang tumanon or buhaton. Example, kung kabalo maulaw, nagpakita ni nga ang tanan niyang saad nga iyang gisulti kay iyang tumanon. Number 7, huwag mong sasayangin ang panahon, ang yaman na walay mangyayaring magbalik, ngunit panahon nagdaan nay di na muli pang madadaanan. Nagpasabot ni nga ang panahon dili na mabalik, ang mga panahon nga gisayangan yaman dili na pwede mabalik, kaya dapat dili sayangon o gamiton sa tamang pamaaging aning walay mahayan sa lahi. Good day, sir. I'm Rustam B. Machete. I'm continue this report. Ang kantilya ng Katipunan, number 8. Pagtanggol mo ang naapi at ang kabakain ang umapi. Halimbawa, itinuro na rin sa paligid natin protektahan ang mga inaapi laban ang mga nananakot at ibig sabihin ng kabaitan ay nanindigan tayo para sa mga hindi kayang panindigan ang mga kanilang sarili. Number 9, ang taong matalinoy ang may pag-ingat sa bawat sabihin at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Halimbawa, ang pagiging maingat sa pagsasalita ay nagsisigurado na hindi mapapahamak ang mga kasamaan at hindi maipaalam sa mga kaway. Mga plano ng Katipunan. Ang pag-aaral na maglilihim ay mahalaga rin upang protektahan ang mga membro at
organisasyon mula sa mga panganib. Number 10. Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patunog ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inakay kasamaan din. Halimbawa, itinuro ng isang lalaki ang pinuno ng kanyang pamilya at ang kanyang mga aksyon ay may maepekto sa kanyang asawa at mga anak. Ang ibig sabihin ng pagiging ama ay pinamumunuan natin ang ating pamilya sa tamang landas. Number 11. Ang baybay ay huwag mong tignan sa isang bagay na libangan lamang, kundi sa isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitin mo na buong pagpipitigan ang kaniyang kahinaan at alahanin ang inang pinagbuhatan na gawi sa iyong kasanggulan. Halimbawa, ang ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga ina ay mga mahalagang tao sa ating buhay. Sila ang nagbigay sa atin ng buhay at nag-alaga sa atin. Dapat nating igalang ang mga babae dahil sila ay tulad ng ating mga ina. Number 12. Ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Halimbawa, tratuhin mo sila ng tama, may respeto at kabutihan at katulad ng gusto mong itrato sa sarili mong pamilya. Ibig sabihin, kung ayaw mong masaktan ang iyong asawa, anak o kapatid, huwag mo ring gawin iyong sa ibang tao. At pagiging mabait, maging mapagmahal at matutulungin, at dapat ipakita natin hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, kundi pati na rin sa lahat ng tao. Number 13. Ang kamahalan ng tao ay wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng muka, wala sa pagkaparing kalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa, wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di napapaapi, di nakikiapi, yaong marunong magdamdam at marunong luminghap sa bayang tinutubuan. Halimbawa, ito ang tinuturo sa katawan ay hindi nakasalalay sa ating kalagayan sa buhay, sa ating panlabas na anyo at sa ating katayuan. Lipunan ang sangkatuan ay nagmumula sa ating mga asal, sa ating katapatan at sa ating kabaitan. Ang pagiging matalino sa pagkabangon sa bansa ay nagpapakita ng kabaitan at dangal. Paglaganap ng mga araw na ito at maningning na sumisikat ang araw na mahal na kalayaan dito sa kaabang-abang, sangkalupaan at sabagan ng matamis niyang liwanag. Ang nangakaisang magkalahi, magkakapatid ng ligaya ng walang katapusan, ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay, labis ng natumbasan. Good morning, sir. This is my topic about of analysis of Cateria as a historical source. The Cateria serves as a crucial guiding document for the Katipunan, an organization advocating for the welfare of the Filipino people during the colonial era. It encapsulates the collective experience, sentiment, and aspirations of its member.
functioning as a social glue that unified them in their resistance against oppression. The Catilla outlines principle sa mana The Catilla outlined principles that members were expected to uphold, reflecting the commitment to serve the common good. It emphasized the personal wealth should be used for the benefits of the nations, highlighting the organization's religion political nature. The Katipunan was primarily composed of the working class, with a leader like Andres Bonifacio embodying the dignity of labor members, were required to contribute financial to support the organization's activities, challenging the more affluent Filipino middle class to the actively participate of nation betterment. Key roles of the Cateria promote altruism and fairness, urging the members to perform good deeds without expecting rewards. This principle aligned with the Christian teachings of self-sacrifice for the common good, reinforcing the narrative of suffering and service central to both faith and the revolution struggle. The nations of Capua share identity. In the Catilla underscore the importance of the love and service to others, positioning moral actions as essential to social progress. Jacinto, critic of the Catholic Church's complicity in colonial oppressions, calls for genuine moral leaderships that align with the collective welfare of the Filipino. Moral, the Catilla is not just a set of rules but profound historical documents that offers insight into the motivations and philosophies driving the Filipino struggle for independence during the 1896 revolutions. So, tatalagay natin yung tungkol sa Catilla bilang isang pinagmulan ng kasaysayan. Kasaysayan daw. Kultura at kasaysayan konteksto. Ang Catilla ay umuusbong sa panahong ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyal na pamumuno na sumasalamin sa sama-samang hinanakit ng aspirasyon ng mga Pilipino ay ang pag-unawa ng nilalaman nito ay nagbibigay liwanag ng mga motivation sa likod ng masangkilusan at pinangungunahan ng Katipunan na nagpapakita ng papel ng grassroots activisms sa paghubog ng pagbansang pagkakilanlan. Pangunahin ng filosofiya, ang mga prinsipyo sa Catilla ay nagbibigay diin sa isang komunal na pananaw ng pagkilos na nagtutulak sa mga membro na unahin ang kabutihan na nakakarami kaysa sa sariling interes. Ang filosofiyang ito ay naglalarawan kung paano sinikap ng Katipunan ng lumikha na nagkakaisa laban-laban sa kolonyal na pang-aapi. So, ano to siya? Dinamika ng uri. Ang predominansya ng mga manggagawa sa Katipunan, tulad ng nabanggit sa aralin ay nagpapakita ng pangako ng organisasyon ng dignidad ng paggawa. Ang aspektong ito ay hinahamon ng mga tradisyonal na naratibo na madalas na nakatuon sa elite na pamumuno ng nag-highlight ng halaga ng contribution ng mga manggagawa sa kilusang kalayaan. Moral na imperatibo, ang pagbibigay diin ng Catilla sa altruismo at katarungan ay nagpapakita ng malalim na koneksyon sa mga aral ng relihiyon, partikular na Katolisismo na may malaking impluwensya noong panahong iyon. Ang pananawagan para sa walang sariling serbisyo at sakripisyo ay umaangkop sa mas malawak na tema ng moralidad at katarungan sa lipunan. Hamunin ang yaman ng Catilla ay hindi lamang nag-uudyok sa mga manggagawa kundi nagbibigay din ng hamon sa umuusbong na uri ng gitnang Pilipino. Hinahamon nito ang kanilang lahok sa pakikibaka para sa kalayaan. Binabalaan ang mga hindi sumusuporta kahit sa sila'y may kakayahan. Ipinapakita nito ang mga
nakatagong tensyon sa lipunang Pilipino tungkol sa uri ng responsibilidad, sakripisyo at pagtubos, ang pagkapareho sa pagitan ng personal na sakripisyo para sa kaligtasan at laban para sa kalayaan ng nag-highlight ng makapangyarihang naratibo ng pagkamartir at pagtutol ang kaisipan na ang pagdurusa ay bahagi ng ang kaisipan na ang pagdudurusa ay bahagi ng pagkamit ng personal at kolektibong layunin, ay nagpapalakas ng ideya na ang tunay na kalayaan ay nangangailangan ng pangako sa pagtiis sa mga pagsubok. Pamana ng kahalagahan. Ang mga prinsipyo na nakapaloob ng Katilya ay patuloy na umaantig hanggang ngayon dahil tinatalakay nito ang mga tema ng katarungan sa lipunan, pagkakaisa ng komunidad, at moral na responsibilidad ng mga individual na tumutulong sa kabutihan ng lipunan. Ito ay ginagawang hindi lamang isang historical na dokumento, kundi isang buhay ng gabay para sa mga makabagong kilusan ng panlipunan. So, ang kasalukuyan ng ang Katilya ay nagsisilbing bahaging pinagmulan ng kasaysayan na nagpapakita ng filosofiya at etikal na balangkas ng katipunan. Binibigyan diin nito ang pagkakaugnay-ugnay ng katarungan sa lipunan, kolektibong aksyon at moral na tungkulin ng mahalaga sa pag-unawa ng dinamiki ng revolusyon ng 1896 at sa pagtuloy na pagkikibaka para kay human honor. The Katipunan emphasized the innate honor of individual, encouraging members to recognize and reclaim their dignity distorted by colonial rule. Value of words. Members were reminded to uphold their commitments, reflecting the importance of trust in the communal relationship. Work ethic. The organization countered stereotypes of Filipino indolence by showcasing members' dedications to labor and their commitment to the community. Resistance to operations. Members were called to actively resist injustice and promote the common good, and understanding their advocacy for social justice. Loyalty and prudence. Emphasis with place on loyalty to the Katipunan, highlighting the need for discretions in interactions with others. Role in society. The teaching delineated the responsibilities of men and women, stressing men's roles as protector of family and community, while also recognizing the respect afforded to women, contrasting with colonial norms. Religious dimension. The importance of love and respect among members was emphasized, presenting the cause of the Katipunan as both noble and sacred. Overall, the principle of the Katipunan reflect a commitment to dignity, community, and resistance against oppressions, aiming for social reform and justice in the Philippine society. Mga pangunahing prinsipyo ng Katipunan, ang halaga ng dignidad ng tao. Binibigay diin ng Katipunan ang likas na halaga ng bawat tao na nagtataguyod ng pagkilala at muling pagkuha ng kanilang dangal na nabawasan dahil sa kolonyalismo. Ang pananaw na ito ay nakabatay sa mga aral ng simbahang Katoliko na naka-ironikong paraan ay ginagamit din ng mga mananakop upang bigyan ng katuwiran ang kanilang mga pang-aapi. Dangal at integridad. Sa ikalimang batas, itinatapok ang kahalagahan ng dangal ng
kulturang Pilipino, hinimok ang mga kasapi ng pag-iisip ang kanilang lagayan ng panlipunang pag-isip, ang kanilang kalagayan panlipunang maunawaan ang mga kasaysayan ng pinahina ng mga mananakop at binigyan prioridad ang kanilang dangal higit sa lahat kahit sa mataas na halaga. Pagtatalaga sa salita. Sa ikalimang batas, itinatapok ang kahalagahan ng tiwala at karapatan sa salita sa isang lipunan na nakabatay sa ugnayan ng komunidad. Naglingkod ito upang patatagin ang ugnayan ng pagitan ng mga kasapi. Etika ng pagtrabaho. Sa ikapitong batas, pinabulaan ang mga stereotype ng katamaran ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagsipag na kalikasan ng mga kasapi ng katipunan. Karamihan sa mga ito ay mula uring manggagawa na tapat sa kanilang mga responsibilidad at sasamahan. Pagsalungat at pag-aapi. Sa ikalawang batas, tahasang hinimok ng mga kasapi na aktibong labanan ng pag-aapi ng pinagtitibay na commitment o organisasyon sa pagsusulong ng katarungan, panlipunan at pangkaraniwang kabutihan. Number 6 na, katapatan at discretion. Sa ikasiyam na batas, binibigyan diin ang pangangailangan ng katapatan sa layunin ng katipunan at ang kahalagahan ng pagiging maingat sa pakikitungo sa mga kasapi at hindi kasapi na mahalaga para sa kaligtasan ng isang lihim na organisasyon. Mga papel ng kasarian. Sa ikasampung batas, tinutukoy ang mga tungkulin ng mga lalaki at babae na may diin sa mga responsibilidad ng mga lalaki bilang tagapagtanggol ng kanilang pamilya at komunidad. Kinikilala rin ang mga mahalagang papel ng mga babae sa lipunan na taliwas sa kanilang sovereign sa estado ng ilalim ng kolonyal na pamahala, na kinikilala ang mga figura tulad ng pagbabaylan at mitapura ng inang bayan. Relihiyon at etikal na pundasyon. Sa ikalabing dalawang batas, nilalarawan ang kahalagahan ng pagmamahal at respeto sa loob ng kapatiran ng pag-framing ng kanilang layunin bilang hindi lamang politikal kundi isang marangal at banal na misyon na nag-aambag sa spiritual at moral na kaligtasan ng bayan. Conclusion. Ang mga prinsipyo ito ay sumasalamin sa matibay na commitment ng katipunan na reformang panlipunan, pambansang pagkakakilanlan at sama-samang dangal na naglalayong bigyan kapangyarihan ang mga Pilipino na muling kunin ang kanilang mga karapatan at itaguyod ang pagkakaisa at katarungan sa harap ng kolonyal na pag-api. Ang mga aral ay nagtataguyod ng isang politikong pag-unawa ng dangal, integridad at pangangailangan ng pagkakaisa sa pakikibaka para sa kalayaan. And that's all. Thank you. Everyone, my name is Raymark Loayon. I'm from Group 3. I will discuss editorial cartoons. So what is editorial cartoons? Editorial cartoons are a powerful form of visual commentary that have historically served as vital tool for expressing opinions and shaping public discourse. Their ability to convey complex ideas succinctly and memorably has made them effective in mobilizing public opinion and influencing political and social change.
especially in the online realm where they can reach a wider audience. Number 2 is Philippine cartoons. So what is Philippine cartoons? The cartoon shows how strong the desire of the United States to turn the interests of the Filipinos to popular American culture. Ay. So, Philippine cartoons. During the American colonial era in the Philippines, political cartoons emerged as a foreign form of resistance, utilizing caricature to satirize American rule and its effects on Filipino society. These cartoons often depicted American officials as inept or corrupt, while highlighting the struggles of ordinary Filipinos and advocating for independence. So, let's continue. Is the police force bribe? This picture was penciled by Fernando Amorsolo. It was a critique of the routine system in the colonial bureaucracy, especially in the police force. Amorsolo's caricature of the Chinese as a lowly character was indicative of the painter's attitude towards the Chinese, who he believed were responsible for corrupting the authorities. We can still find some similarities of this situation in the present Philippine society. Ako ang Bisayon para mas masabtan yun. Kini nga hulagway gisulat ni Fernando Amorsolo. Kini usa ka kritiko sa dunot nga sistema sa kolonyal nga burokrasya, labi na sa pagwersa sa pulisya. Ang karikatura ni Amorsolo sa mga insik isip ubos nga kinaiya nagpakita sa kinaiya sa pintor ngadto sa mga insik nga sa iyang pagtuo mo'y responsable sa pagdaot sa mga awtoridad. Makita gihapon nato ang pagpipila ka susama niini nga sitwasyon sa kasamtangang katilingban sa Pilipinas. So sa akong pagsabot kani nga mga drawing nag-symbolize sa mga insik nga abig unoy niya nga mo'y magdaot sa atuang kwan ba tong awtoridad. So makita ra gyapon daw na nato ni mga hulagwaya diri ra gyapon sa Pilipinas kay murag mo may gid shining kwan murag ning tatak sa atong una like ning tatak sa mga tao nga ingon ato. So mura to guys, salamat sa pagpaminaw unta namin nasabtan bisag wala god. Hi everyone, good morning. My name is Francis Remercado and I'm the second reporter of Chapter 7. Where the Mosquito is King, published in the Philippines Free Press, April 16, 1921. The editorial cartoon was a criticism against the Board of Health because of its failure to address the problem of mosquitoes in Metro Manila, which caused the outbreak numerous diseases in Metro Manila during that period. So, ang Mosquito King kay na-publish sa Philippines Free Press, and the example of Free Press kay mga magazine, newspaper, and television. So, The Mosquito King is published in April 16, 1921. Tapos kini nga picture laban sa Board of Health. Tungod sa wala nila naagapan dayon ang problema sa Metro Manila, nakako siya og daghan kaayo nga sakit tungod sa lamok. And the second is The Reign of Terror, published in the Philippines Free Press, February 28, 1920. This caricature shows one of the biggest challenges faced by Metro Manila at the start of the American administration. The presence of automobiles surprised the Filipinos in Metro Manila area. So, The Reign of Terror kay na-publish sa Philippines in February 28, 1920. The Reign of Terror kay nagpakita before og dako kaayong challenges sa Metro Manila. Kay sa American administration daw dito nagsugod ang mga sakyanan, mauna ng mga kotse, isa sabni sa mga problema sa Metro Manila kay nakako siya og daghan kaayo nga traffic. And the next is Why Worry, published in the Philippines Free Press, August 22, 1931. The cartoon shows the geographical realities of the city of Manila
situated at the mouth of the Pasig River. The capital city is a natural catch basin. Waiwori published in the Philippines on August 22, 1931. So, this problem is about the realities of the city of Manila. So, ang naa sa picture kay naka-emphasize siya sa Ilog Pasig River. Sa pagsakop sa Amerika before, nagbuhat daw og programa ang Amerika sa Ilog Pasig. So, ang Filipino government kay wala gipadayon ang gihimo nga programa sa Amerika. So, let's continue to number 4. Dirty Municipal Politics published in the Free Press, November 23, 1940. This is the reality of politics. Many politicians are coddling and protecting many bad elements in society for their own interest. So, the Dirty Municipal Politics kay na-publish in November 23, 1940. So, mao ni ang reality bisan karon daghan kaayog mga nagaprotekta sa mga di maayo bisan pag dili tama ilang ginabuhat pero ginaprotektahan sila para sa ilang sariling interest. And the next is Equal Work and Equal Salary. Why? Published in Independent, October 23, 1915. This editorial cartoon showed the unequal treatment given to teachers during the American period. The American teachers were paid more and the Filipino teacher less, but they performed the same job. Ang Equal and Unequal Salary na published noong October 23, 1915 kung dili pantay-pantay ang mga sweldo. Mas dako ang sweldo sa teacher sa Amerika kaysa sa teacher sa Pilipinas bisag pareho ra sila og trabaho. And the last is New South, published in Free Press, April 5, 1930. Mindanao, the land of promise. This is where the young Filipinos then were enticed to go for a brighter future. So, the New South is published in April 5, 1930. So, diri daw sa Mindanao, ang daghan kaayong mga bright nga mga bata nga na future that is the end of my report. Good morning everyone, especially to you Sir Zeb Batamasa. I am the next reporter with Jean and Melendres. So, lesson 8. Seeing the Philippine in Juan Luna's Polarium. The painting by Juan Luna to the 1884 Exposition Nacional de Bellas Arts in Madrid and won a gold medal. It was purchased by the Deputation Provincial de Barcelona in 1886 in the amount of 20,000 pesetas. So, bago nato siya i-discuss, hibalaan sa nato kung kinsa o unsa si Juan Luna. So, si Juan Luna is the most famous and celebrated Filipino artist. Usa siya ka-famous nga usa ka-celebrated nga Filipino artist. So, as you can see the picture beside, the painting is 1884 Exposition Nacional de Bellas Arts in Madrid and won a gold medal. So makita ninyo ang picture. So mauna siya ang painting ni Juan Luna nga won a gold medal. And it was purchased by the Deputation Provincial de Barcelona in 1886 in the amount of 20,000 pesetas. So pinaagi ani nga painting ni Luna is nakagain of prominence in the world stage. Okay, let's proceed. The next topic, Homage to Luna and Hidalgo by Jose Rizal. Tungod sa kataas ani nga speech ni Rizal is ako na lang siyang gining-aning. What? So, unsa ang unod sa speech ni Jose Rizal. So, naadin hiya is toast or few words of congratulations. Where? Asa daw? So, sa restaurant Ingles Madrid. So, kanusa? John 25, 1884 evening. So, ngano? To honor Juan Luna and Felix resurrection. So, as I've discussed earlier, El Expolarium and Spolarium is the same. So, ang nagpaint ato is si
si Juan Luna gihapon. So, dili lang kay si Juan Luna ang nagpaint nga nakadaog. Especially si Felix Resurrection Hidalgo. So, ang iyang gipaint is Virgins Christianas Expuestas al Populatio. So, won a silver medal. What is the speech? So, according to Rizal, first we have Luna and Hidalgo's achievement illuminated the two ends of the world in the Orient and the West. Second, we have creative geniuses. So, third is the partial era of the Philippines is passing. So, muna siya unod sa speech ni Jose Rizal. Next is, what's in the speech? To you are owed the beauty of the diamonds that the Philippines wear in her crown. She proceed the precious stones, Europe polished them. Illustrations, achievements of Philippines children are no longer consummated within the home. Praise the youth for the fire's much enthusiasm. Filipino youth, sacred hope of my homeland. So next, actually, this is a Venn diagram effect. So, wala man na mo napangitaan og Venn diagram effect is ano man siya, keynote ang amo ang gigamit. So, i-imagine na lang nato. So, Lunas, then diri sa pikas is Hidalgos. So, let's start Lunas. Lunas exhibit oppressions. Second is not mute. Third is dark, and Hidalgos melancholy, beauty, frailty, victims of brutal force, light. So what the center is expresses social, moral, and political life, injustice. So behind the speech, political appeal distinguished as the toast. Appeal for equality and brotherhood between Spaniards and Indios. Indios, Filipinos, opened the eyes of his countrymen to the abuses of Spain, acknowledged Spain. To Indios, Spanish government or the Spaniards. So, let's proceed. Next topic of the lesson 8, tribute to Juan Luna and Felix Resurrection Hidalgo by Graciano Lopez Haina. Felix Resurrection Hidalgo y Padilla, February 21, 1885 to March 13, 1913, was a Filipino artist. He is acknowledged as one of the great Filipino painters of the late 19th century, and it's significant in Philippine history for having been acquaintance and inspiration for members of the Philippine Reform movement. He was the third of 7 children of Eduardo Resurrection Hidalgo, landed proprietor and lawyer, and Maria Barbara Padilla, entrepreneur. He studied in the University of Santo Tomas, where his artistry was encouraged by Father Sabatar. He studied law, which he never finished, received a bachelor in philosophy in March 1871. In 1876, he previewed his La Barca, the native boat, Vendedora de Lanzones, Canzones Vendor, and the other paintings at the Teatro
Circo de Bilibid before they were sent to the Philadelphia Universal Exposition of that year in 1878. He painted the poignant and well-crafted Lost Mendigos, the Beggars. In 1877, Resurrection Hidalgo was awarded second place in the contest for the best cover design for the Deluxe edition of Father Manuel Blanca's Flora de Filipinas. In 1879, he left for Spain as a pensionado in fire arts of the Ayuntamiento of Manila. He attended the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. So, during period, he exhibit La Sista. 1881, a piece which was favorably reviewed in the La Ilustración Española y America in that year. In 1879, he went to Rome, still as a pensionado, where he finished a portrait Senator Romano and others. His Las Virgins Cristianas Expuestas Populatio, Virgins Exposed to the Populace, was awarded the 9th silver medal at the 1884 Exposition General de Bellas Artes in Madrid. So, this shows a group of boorish-looking males mocking semi-naked female slaves, one of whom is seated in the foreground with her head bound in misery. In the Exposition General de las Islas Filipinas in Madrid in 1887, Resurrection Hidalgo presented La Barca de Aqueronte, 1887, and Laguna Estogia, 1887, for which he received a gold medal. La Barca was again showed at the Exposition Universal de Paris and was awarded a silver medal by an international jury. In 1891, it was accorded the Diploma d'Honneur at the Exposition General de Bellas Artes, Barcelona. This painting also received a gold medal in the International Exposition of Fine Arts in Madrid during the commemoration of the 400th anniversary of the discovery of America. Hidalgo exhibit Adios at Sol, 1891, at the Exposition Internacional de Bellas Artes in Madrid in that year, and El Crepisolo, 1893, at the Universal Exposition Chicago, also in that year. He showed both again at the Exposition Artística de Balibao in August 1894. In the Exposition Regional de Filipinas in Manila, in January 1895, Resurrection Hidalgo was represented by the paintings executed in the grand romantic manner. In April of the same year, he exhibited Oedipus y Antigone. So, among the canvases he executed for the Spanish colonial government in return for his study grant were Governor Luis Perez Dasmariñas and his Dominican advisor Guerreros, Filipinos Villando, La Tomba de Sajefe. 1990. In the defeat of Limahong, 1892, the second show a tribal setting, and the first and the third were historical paintings of large dimensions destroyed during
World War II. So, his Greek philosopher at work in 1889, La Infema 1900 and Per Piece Libertatem 1904, all life-size pieces used to hang in the National Gallery of Art in Manila. A major and controversial mural is the assassination of Governor Bustamante, which shows fairs murdering the governor. So, Hidalgo received a gold medal. So, sa Hidalgo daw, nakadawat siya o gold medal for his overall participation at the Universal Exposition in St. Louis, Missouri. His L. Villeneuve as was individually according gold medal. In 1912, he visited his relatives in Manila for 6 months, after which he hurried back to Paris, his mother, who had not seen him for 30 years, so wanted him to be with her in her last days, but he had to leave. The following year, Resurrection Hidalgo died at Saraya, near Barcelona, where he went to recuperate from falling health. His remains were brought to Manila, where he now lies entombed in Hidalgo Family Mausoleum at the Cementerio del Norte. The last topic of the lesson 8, which is Polarium, the analogy of dead gladiators. So, an expert from semiotic interpretation of Luna selected Juan Luna's works by Joseph Raylan BYY. So, this polarium shows the gladiators being dragged towards the darkest portion to the canvas, which appear to a place where corpses are stuck like useless waste. So, the sense is so dramatic that it can be mistaken for a moving theatrical tragedy. So, dinhiya is nagpasabot ni siya. So, ang spolarium daw, gapakita siya sa mga patay nga mga gladiators or manlalaban. So, when we say gladiators, the most famous is probably the Colosseum, where thousands of Roman citizens. So, when we say gladiator, thousands of Roman citizens. So, daghan kaayo. So, being dragged towards the darkest portion of the canvas, which appears to a place where corpses are stuck like useless waste. So, kanang giguyod daw paingon sa pinaka-ngit-ngit or ngit-ngit nga bahin sa canvas nga kanang usa ka dapit nga kanang sa mga patayng lawas, tapos gipundo kanang wala na yung mga pulos or kanang matawag nato siya o kanang basura na. So, in 1884, the same year, Polarium won the prize. The Philippines and its people have been through a lot of pains, exploitations, and struggles since the Spaniards arrived on its shores. So, in 1884 daw, same year, as I discussed the first lesson or first topic, Polarium won a gold medal. So, the painting was his medium to reach his countrymen in the global audience. Luna implicitly conveys her the metaphors of the certainty of death, man's inhumanity to man, and the metaphor of a dying nation, should the archipelago remain in its current plight. The country is a gladiator that faces the barbarism of its masters, the abuse of its resource, until the reign and the certainty of its impending death. So, during a celebration in Restaurant Ingles that served as a tribute to the winners, Rizal and Lopez Reina, albeit in different fashion,
asserted the national importance of Luna's Polarium. So, the painting is also Luna's channel to publicly mourn the loss of his beloved brothers Manuel, whom he spent his childhood within Intramuros. So dinhi na topic nagpasabot nga ang painting so mao gihapon or mao usab ang channel ni Luna sa kanang pagbangutan. So pagbangutan means kanang grabe na niyang pagbasol, grabe na niyang pagmahay sa publiko sa pagkamatay sa iyahang minahal nga igsuon nga mao si Manuel. Nga kauban niya sa iyahang pagkabata sa Intramuros. The painting is Luna's medium to show both his political and personal thoughts. His brush strokes, so vivid and strong, are the mirrors of his steadfastness to alleviate the situation of his country and countrymen. And his manipulation of shadows and light represents his ways to gracefully swim along the horrors and tribulations of life. So, Joseph Raylan Vairai is a professor of philosophy, humanities, and literature at the Polytechnic University of the Philippines. He is the current director of POP Center for Culture and Language Studies. Thank you everyone. So, diri nag-end ang amuang report. So, thank you kayo sa pagpumina. Actually, dili man siya perfect nga pagka-deliver na ko sa inyo ang topic, pero hinaot nga namin nasabtan. Thank you. Goodbye. God bless.